Ang brutal na pagpatay ng first prince na si Benjamin sa fourth prince na si Serednik. Na kung nakita natin sa previous chapter guys, binaril lang siya nito. Dito sa chapter na to, mas malala pang gagawin sa kanya ni Benjamin. Hindi lang yon ng iba pang mga prince, pinagpapatay na din itong si Benjamin. Ginamit niyang TSK-17, gumagamit siya ng mga virus, gumagamit siya ng iba't ibang mga plano para i-take out ang iba pang mga prince. At kasama na din dito maging itong si Prince Wobble dahil binabalak ni Benjamin na patayin ng lahat ng mga bibis sa loob ng Black Whale para masigurado lang yon. Dito na rin mare-reveal kung paano talaga nagwo-work ang Nen Beast nitong si Prince Benjamin na mangangahulugan lang guys na kung magiging effective ang plano niya habang buhay talaga siyang mabubuhay. Bilang isang Nen Beast, ang guardian deity ng Kakin Empire sa mga susunod pang henerasyon. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakay natin dito sa ating chapter spoiler para sa Hunter x Hunter chapter 417. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Pinakaunang parte ng chapter guys, napakalinaw, napaka-clear, tumama talaga ang napakaraming pellets ng parabang shotgun nitong si Benjamin dito kay Serednik. Kung titingnan nyong mabuti, sa sobrang dami nga ng lumabas na bala dito, nabutas ang katawan nitong si Serednik. Tumagos hanggang sa likod niya ang mga pellets. At hindi lang yon, after tumalsik ni Serednik, napahiga siya, hindi siya makagalaw at kitang-kita na iniinda niya ang pain, hindi pa nasatisfy si Benjamin. Tinadyakan nitong mukha niya at hindi lang yon, inapakan niya pa ito para masigurado na hindi siya makakasurvive. Pinatay nitong si Benjamin, si Prince Serednik sa harapan mismo nitong si Salkov. Kaya itong si Salkov, hindi makapaniwala. Ilusyon lang daw ba ito? Or baka ito talagang tunay na nangyayari at hindi naging effective ang plano nitong si Serednik? Dahil kitang-kita na kanyang dalawang mga mata na durog na ang ulo nito ngayon. Since wala nga siyang way para i-confirm ito, at hindi din niya alam kung pareho ba sila ng nakikita ng mga guards ni Benjamin at nitong si Salkov, inisip na lang niya na uuwi siya. Babalik siya, i-check niya ulit itong si Teta kung nawala ng sugat sa pisngi nito para ma-confirm na kung wala na yon, ma-deactivate na yon, nangangahulugan lang na patay na talaga itong si Serednik. Pero kung nandun pa rin yun, buhay pa siya at nagte-take effect pa rin ang ability niya. Si Benjamin naman tuwang-tuwa at nakangiti pero hindi pa rin siya dito satisfied. Ayon sa kanya, mali daw ang ginawa nitong si Serednik. Unang-una sa lahat, possible na isang counter-effective type ang ability ni Serednik. Therefore, pwede siyang makounter nito once na mag-launch siya ng isang Nen attack. Kaya ang ginawa ni Benjamin, binaril niya ito para masigurado na mamamatay ito. Since, nasa Zetsu state nga siya, hindi gagana ang kanyang Nen, at kahit na meron siyang isang Nen Beast or isang Spirit Guardian Beast, hindi din yun magiging effective. Magdi-disappear yon kapag nasa loob siya ng Zetsu state. Dito na rin inamin at sinabi nitong si Prince Benjamin na actually nga daw, kahit hindi matuloy ang succession war, sisiguraduhin pa rin niya na mapapatay niya itong si Serednik. Regardless kung kailangan mo nilang magpatayin o hindi. Ganun niya ka-hate, ganun niya kinamumuhian itong si Serednik bilang isang kapatid. At hindi lang yon, after daw nitong mamatay, hindi ito dito magtatapos. Ilo-launch nila ang napakaraming investigations, napakaraming interrogations para malaman kung ano-anong mga krimen, mga karumal-dumal na pinaggagawa nitong si Prince Serednik. Ang lahat ng involved, ang lahat ng may kinalaman sa ginagawa niyang mga massacres, kung ano-anong mga krimen, lahat sila mananagot din. Kaya ang mga bodyguards nito, pati na rin si Salkov ay ide-detain nila at maglo-launch sila ng investigation. On the other hand naman guys, itong si Zhang Lei daw ay tumakas, nakawala siya. Nalaman niya na paparating na si Benjamin after i-launch at i-deploy ang special martial law. Kaya ang ginawa niya, pupunta siya sa hideout ng kanyang mafia family dito kay Onior Longbao. Pero ang problema dito guys, ang isa sa mga ginawa niyang krimen maliban sa pagtakas ay sa pamamagitan ng kanyang Nen Beast na kinuha nga ni Coventoba. Hindi pala namalayan ni Coventoba na nakokontrol na siya nito, na under na siya ng kontrol nitong si Zhang Lei. Rason kung bakit nasabi niya ang mga plano, nasabi niya ang napakaraming important details.
Pero ngayong wala na sa influence ng mind control itong si Zhang Li, itong si Koventoba, nandito na ulit siya kay Benjamin. Ayon sa context ng spoiler guys, ipinapalagay siya sa protective custody sa Ministry of Justice. Pero hindi ko lang sure dahil dito sa mga susunod na panels kasama pa rin siya ni Benjamin. Ang isa din sa pinaplano dito nitong si Benjamin ay idadamay niya maging ang mafia. Since kinupkop daw ni Onior Longbao si Zhang Li, kasama na siya sa krimen na ginagawa nito. If-frame up nila ito, palalabasin nila na binabalak nitong si Zhang Li at nila Onior na tumakas sa Black Wheel na i-cancel ang ginaganap na Succession War. Isang napakalaking krimen. Actually, the same goes maging sa 7th Prince na si Lazarus guys. Since hindi nga nila matagpuan kung nasaan ngayon si Lazarus, pati ang leader ng mafia na pinamumunuan nito ay kinapture na rin nila. Literal na kamay na bakal talaga ang military nitong si Benjamin sa Special Martial Law. Ngayon naman guys, makakarating tayo dito kay Captain Balsamilco. And currently, si Balsamilco talaga ito. Confirmed dito ng mga bodyguards ni Benjamin under interrogation, under investigation. Kung paano ito sumagot, kung anong mga alam nito na information, lahat-lahat, body language, mannerisms, facial expression, si Balsamilco talaga ito. Siguradong sigurado sila doon 100%. Magtataka kayo guys, paano yung nangyari? Considering na itong si Hulkenberg nga ang nasa loob ng katawan niya previously. Isa lang explanation dyan guys. Nakita natin sa nagdaan na chapter nag-launch na naman itong si Hulkenberg ng isa pang arrow. Sabi niya ang target nun ay itong si Benjamin. Pero since wala pa naman siya sa katawan ni Benjamin ngayon, chances are lumipat muna siya ng ibang katawan para hindi siya matrack nito. Dahil ina-expect na predict na nga nitong si Benjamin na nasa katawan siya ni Balsamilco. Pero ngayon since si Balsamilco ang nandito, tumutulong na siya muna kay Benjamin. At inileak niya na kay Benjamin ang lahat ng natuklasan niya sa ability ni Hulkenberg. Ngayon guys, sa loob naman ng room 1001 na kung saan pinaiipon nga nitong si Prince Benjamin ang iba pang mga prince, nandito na si Tsube pa, nandito na si Tyson. Nag-usap sila at first, bakit daw winandoct ang Special Martial Law? Anong purpose nito? Nag-imbento na naman ng kwento si Benjamin dito. Ayon sa kanya, nawawala ang iilang unstoppable na biological weapons. At ang iniisip niya, ang parabang frame up na naman niya dito ay si Hulkenberg at si Serednik. Gusto niyang palabasin na ninakaw daw nitong si Hulkenberg at nitong si Serednik ang TSK-17, pero ang tanong dito ni Tsube pa at ni Tyson, in the very first place, bakit dala-dala nila ito? Anong purpose nito? Bakit kasama pa ito sa loob ng Black Wheel? Na sinagot naman ni Benjamin na honestly hindi nila ito gagamitin dito. Gagamitin daw sana nila ito sa Dark Continent. However, since nanakaw ito, kailangan nila itong hanapin. At hanggat hindi nahanap ang TSK-17 ay hindi malilift ang Special Martial Law. Pero ang katotohanan pala, hindi dito pumunta itong si Prince Benjamin para makipag-usap. Hindi para i-frame up lang ang dalawa niya pang kapatid. Kung hindi, para siguraduhin na mamamatay din si Tyson at si Tsube pa. Dahil hindi nila inaasahan, pasikreto, pasimpleng ini-launch, i-deploy ng boots nitong si Benjamin ng TSK-17 right in the perfect range para maging effective ito para lasunin, para patayin si Tsube pa at si Tyson. Ngayon, sinabi niya na aalis muna siya. Siya daw ang susundo sa iba pang mga prince. Pero alam naman natin ang katotohanan, nandun lang talaga siya para i-launch ang biological weapon na magte-take effect. For sure, after ng 12 hours, doon na magkakaroon ng range kung saan pwede silang mamatay. Kaya ayon dito kay Benjamin sa loob ng 13 to 19 hours, mamamatay si Tsube pa at si Tyson. Syempre si Tyson at si Tsube pa parehong may paghihinala sa kanya. Lalong-lalo na itong si Tsube pa. Pero wala silang magagawa, in effect ang Special Martial Law at hindi sila pwedeng kumontra. Ang tanong, mamamatay nga bang dalawang ito sa TSK-17? Or baka magawa nito ng paraan ng kanilang Nen Beast? It was also revealed here guys na itong si Camila, nilason niya na din gamit ang TSK-17. Rason guys kung bakit nakita natin previously before, ubos na ang mga vial ng bottles nito. Since 2 beses na nga ginamit ni Benjamin ang TSK-17 ngayon. Kanina, ginamit niya yun kay Camila para masigurado na tatalab dito ang lason. Hindi gagana ang counter-effective na Nen ability nito kung patay na itong si Benjamin. Therefore, after 13 to 19 hours, mamamatay si Camila dahil walang hihigupin na life energy ang kanyang Nen Beast.
Patay na si Benjamin, wala na itong tatargetin. Hindi din naman sapat ang mga pathogens, ang virus mula dito sa TSK-17 para buhayin at i-resurrect siya. Pero ayon sa kanya, pinadala niya ito ng medical personnels at sasabihin niya na ang lumason dito ay si Serednik or si Hulkenberg. Pagdating naman sa 10th prince na si Fugetsu, hindi niya ito tina-target dahil alam niya na bagsak na ito. Depressed na ito, wala na itong balak na manalo pa sa Succession War at gusto na lang din itong magpahinga. Chances are, baka nga magpakamatay na lang daw ito. Ang natitirang target na lang niya dito ay si Queen Oito at ang anak nito na si Prince Wobble. Na ayon sa kanya, napaka-perfect daw ng plano na yun ni Queen Oito. Maging siya hindi niya alam kung saan hahanapin ang kanyang sariling anak. Kaya maging sila Benjamin hindi ma-pinpoint. Pero sobrang tigas talaga ng will nitong si Benjamin guys. Gagamit siya ng Article 2 ng Kakin Laws at dito nakasaad na ang lahat ng may karapatan, lahat ng possible successor maliban sa mapipiling king ay dapat mamatay. Rason kung bakit kung hindi nila mapipinpoint kung nasaan itong si Prince Wobble, papatay nila ang lahat ng mga baby sa loob ng Black Whale. Kasama na dito ang lahat ng kanilang mga nanay para walang tumuga. At sa pamamagitan yan guys, nakalatag na ang plano nitong si Benjamin. Wala nang natitirang kalaban, tanging si Zhang Lei na lang at itong si Lazarus. Kaya ngayon, tuwang-tuwa na ito at para bang confident siya na talagang gumagana ang kanyang plano. At nireveal na rin dito kung anong ability ng kanyang Guardian Spirit Beast. Ayon dito guys, upon death, once na mamatay itong si Prince Benjamin, magme-merge ang kanyang Nen Beast papunta sa kanyang Nen. Magme-merge ito sa kanyang aura. Rason kung bakit instead na mamatay siya, magiging siyang isang Guardian Spirit Deity. Siyang magsisilbing Sacred Nen Beast para sa susunod na pipiliin na King at magmula doon, hindi nakakailanganin ng Succession War. Ang host na mismong pipili ng susunod na magiging King. Sa pamamagitan nun, habang buhay na nasa bloodline nila ang king ng Kakin Empire. And that is where the chapter spoiler ends. But don't worry guys, alam ko medyo magulo pang spoilers na ito, na syempre dahil rough summary pa lang naman ito guys. Para sa full chapter review, maire-release natin yan this coming Thursday or Sunday. Kaya para ma-notify kayo once na ma-release natin ang video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin yun ng bell button. It is the Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.